Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy lang po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik bakabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pag-aayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan bakabayan, akala mga paninira ay totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat bakabayan and a happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan ang nanguna po sa Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 86 na mga comments. Nandiyan rin po si Lynn Gonzalez. Meron siyang 31 na mga comments. Divina Dikwaten. Meron siyang 29 na mga comments. At saka meron pong bago na pangalan mga kabayan, si Rons Arreglo Molinho Ramos. Meron siyang 27 na mga comments. And Lerma Sondita. Meron siyang 17 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Maria Hermenegilda Panso, Eliazar Tony Hinobi. Nandyan rin po si Cosmo Defender, Pusong Inami, Maria Luz Lagunsad, Barbara Butler, Katita Dar, Susan Torres, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin ang happy birthday si Atasha Mulak. Greetings from Teresita Estrabon. At syempre i-greet natin ating po mga viewers na nag-celebrate ng galang birthday ngayong araw. Happy birthday! Siyempre, nandyan rin po ating po mga suki, mga early birds, yung nanguna po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Kasama natin si Trening Lozano, Michael Vinas, Leonardo Steliero, Lynn Gonzalez, Nonay Floren Hears, Mamadawi City of Cebu. Nandyan rin po si Emmy Mapalad, Belia Bautista, Fibron Yula, Masking Digma, Lolita Maneja, hi to Jovi Montero, Lolita Lopez, Gloria Marquez, nandiyan po si Mary Jane Tan, Swelyn Andrada, Evangeline Sanchez, and hi to Leonardo San Jose. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron ng energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa ating kababayan po nagigising pa lang at wala pang energy, don't worry! Painitin ko po kayo yung umaga kasi maraming mga baon na mga pasabog at mga balita sa Sir Ivan na magamit ho natin. Ipandibang po sa mga ibabakalat na mga fake news ng kabilang kampong, mga fake news peddlers. At syempre mga kababayan ko, dapat silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Well, sa ating mga DDS no, mga anti-Marcos, mga haters sa Sir Ivan, did you miss me? Pasensya kahapon mga kabayan kasi wala si Sir Ivan eh. Ang sarap pa naman sana na mandibang kahapon at saka mang-asar kahapon mga kabayan dahil nga doon po sa hearing na nangyari po ng hearing doon sa Committee sa Good Governance and Public Accountability na kung saan
ang nasabundo makabayan, yung tauhan lang po ni Sara Duterte. Kasi di ba alam ho natin na yung 7 na meron pong lookout bulletin makabayan, sumibat na kasi. Yung isa doon makabayan, sumibat. Yung pong si Zulyeca Lopez. At saka alam rin po natin, di ba napag-alaman ho natin na kasi ito ay binirify ni Chua Makabayan kung talaga bang yun po ay merong approval galing kay Sara Duterte na kung saan sumibat itong si Zulyeca doon po sa US, lumipad Makabayan para po hindi makapag-attend sa hearing. So totoo yung Makabayan, kumpirmado na verify talaga na ng Intel po ni Chua Makabayan na ito po ay await approval galing po kay Sara Duterte. Ang ibig sabihin, ang nangyari ng Makabayan, guilt flight yung makabayan or flight guilt ang nangyari. Kasi nga sila po ay guilty, so isa-isa na sila dito pong nagsibatan makabayan. Diba? Itong si Sara talaga pasaway. Pinasibat niya ang kanyang tauhan makabayan. Pero nandun po, umaten po sa hearing the other day, nandun po ang kanyang former spokesperson, ito pong si Pua Makabayan. Kasi nga diba, terminate daw siya. Nakaroon dito po ng pre-termination sa kontrata ni Pua Makabayan kasi according po ni Pua, baka hindi na daw niya matugunan po ang mandato or ng responsibility bilang isang spokesperson po kay Sara Duterte Makabayan or doon po sa OBP. Kaya siya nag-resign or not resign. Kaya nga nakaroon dito po ng agreement na pre-termination Makabayan. And also nakita rin po natin, 'di ba? Ipang-apat na po makabayan, pang-apat na po na witness, ebidensya na kung saan totoo talaga na meron pong bigayan ng sobre makabayan. So anong sabi po ng mga DDS? Ang sabi pa nga nila doon sa post po nila ni Bisdak, post nila doon ni yung Gibara Makabayan. Saka lalong-lalo na yun po sila si Joy na yung tauhan daw dati or tauhan po ng DepEd at saka ng OBP Makabayan, yung mga witness na nabigyan daw ng sobre, binayaran daw Makabayan, mga bayaran daw at saka kinausap, pre-measure daw ng mga mababatas doon sa Kamara Makabayan. Kaya no choice sila, na pressure sila, naipit sila, kaya sila gumawa daw ng script, ng istorya para daw ilaglag si Sara Duterte at para rin po daw patotohanan yung mga sabi-sabi na bigayan ng sobre makabayan. Pero hindi na po dito makakalusot si Sara Duterte. Bakit? Kasi 4 na po makabayan. 4 na po ang nagsalita dito na totoo talaga merong bigayan ng sobre. Di ba yung unang nagsabi, di ba yung pong si Mercado Makabayan? Nalalaman natin yan? Recap ng konti. Di ba yung una nagsabi niya makabayan si Yusek or former Yusek po ng DepEd si Gloria Mercado. At saka yung next yung si Director Junicio ba yung makabayan. And third, meron po yung back chairman at saka yung latest ngayon yung pong si Runa Catala makabayan, ang Chief Accountant ng DepEd. So sabi niya, the same rin po doon sa the same rin po na style doon po kay Gloria Makabayan na 9 times din po daw siyang nakatanggap ng sobre galing mismo kay Sara Duterte. Sa sitwasyon po ni Katalan Makabayan, 'di ba dito mismo na po niyang sinabi kung saan talaga galing po yung sobre. Minention niya galing talaga sa sekretary or kay Sara Duterte. Kasi nga doon po kay Gloria Mercado Makabayan, 'di ba ang sabi niya galing po sa isang USEC or ASIC po ni Sara, hindi directly daw kay Sara. Pero dito po kay Katalan, direct na talaga kay Sara Makabayan. So kung itagpi-tagpiho natin po yung information makabayan, totoo talaga na meron pong bigayan po ng sobre. Paano yan ngayon DDS? Paano yan ngayon po madibang? Sige nga. So before tayo magpatuloy po sa ating usapin po tungkol kay Sara Duterte Makabayan, pag-usapan mo natin yung Bagyo Makabayan. Sa totoo lang, talagang naawa ko ngayon kay talagang nakaawa po itong si PBBM kasi nga ilang bagyo na po yung pumasok Makabayan. Pailang bagyo na ba yun? Pang-4 na ba? 3 or 4? Kasi nga, simula pa kay Christine, simula pa doon kay Leon, at saka meron pumasok po na bago makabayan, yung si Marcy. Si Marcy talaga pumasok eh. Di ba makabayan? Saka kawawa, no? Nakita ko kahapon sa balita, at saka sa mga videos po, galing po ng mainstream media, na ang napektuhan po ng bagyong Marcy makabayan, yung Cagayan. And also, ang northern part of mainland ng Luzon makabayan, naapektuhan rin po. So talaga pong nakakaawa, no? Talagang very challenging talaga na time ngayon kay PBBM.
Pero syempre, yung mga gunggong talaga, yung mga DDS, instead na sila po ay tutulong makaabayan, tumulong silang nangutya. Walang ginawa makaabayan, kundi magpalabas lang po ng mga fake news. Like for example, I think kayo na pong lahat nakikita nito na meron pong picture makaabayan na kinausap po ni PBBM yung mga nabiktima po ng Bagyo Makabayan, mga beneficiaries at saka binigyan po ng tulong nating gobyerno na bibigyan po ng babahay o bibigyan po ng bahay at saka yung iba makabayan, bibigyan na po ng materyales para po iayos ng kanilang bahay makabayan. Kasi nga diba dalawa ho yun, if I'm not mistaken. At saka, i-correct lang po sa Ivan kung mali po ito information na. Pero according po sa information makabayan, na yung inilagay po ng mga materyales dyan sa gilid po ng ating kababayan, sa kabigay po ng ating gobyerno, hindi kasi lahat makabayan na bibigyan po o patayuan po ng bahay. Kasi hindi naman po lahat nawalan po ng bahay makabayan. Correct ba, Sir Ivan? So, ilan dyan sa mga nakalinya na ang ilan makabayan, nasira lang po yung plywood nila, yung gilid nila, at saka nawalan po yung yero makabayan. Kasi nga kung titingnan natin dyan sa picture, di ba, meron pong yero, meron pong plywood or plyboard, at saka meron pong kahoy yung gagamitin para po sa siguro pang ipatayo po yung bongbong makabayan. Ano ba sa Tagalog yung bongbong? Yung wall, yung bongbong. So ngayon, ito po mga DDS, walang magawa makabayan, para lang po meron silang ipangkutsa dito, paninira dito sa ating gobyerno. Sabi nila, bakit daw napakaliit lang daw yung materyales ang ibinigay ni PBBM doon po sa mga beneficiaries makabayan sa biktima po ng bagyo. Gonggong talaga. Alam niyo makabayan, hanay talaga ng mga DDS na mga napakalit po talaga ng IQ makabayan. At saka insert po natin, meron na pong educational crisis sa hanay po ng mga DDS. Bakit, Sir Ivan? Kung ilagay dyan, lahat po ng mga materyales po para po ipagawa ang kailang bahay makabayan, madadala kaya kaagad ng mga beneficiaries. Diba? Marami makabayan. Kung, like for example, isang bahay ang itatayo, siyempre, ang dami pong materyales ang makikita dyan. Pero ang ibig sabihin kasi ng ating gobyerno kung bakit nilagyan lang po dyan ng mga ilan lang po na mayero, ilan lang po na plywood, at saka yung kahoy makabayan, ang ibig sabihin niya mga DDS, makinig, mga gonggong talaga eh. Ang liit talaga ng IQ ninyo? Ano bang IQ nyo? Ang ibig sabihin niyan, assurance yan galing sa gobyerno na sila po ay tinulungan. At sa tutulungan pong makatayo ang kanilang bahay. Yan ang po ay isang bilang patunay makabayan, assurance na sila po ay bibigyan po ng tulong ng ating gobyerno. It does not mean na yan lang po ang nakikita ninyo ang ibibigay sa kanila. Hindi po. Diba? Kasi nga, galing po sa ating gobyerno, ibig sabihin, i-deliver ho yan kung saan man sila nakatira makabayan. Yun nandyan po na materyales na nakita ninyo, yan lang po ay assurance. Konting common sense naman, gonggong talaga eh. Diba? At saka ang sabi ng makabayan na para daw bahay lang ng aso. Puro aso ang kanilang sinasabi makabayan. Tingnan nyo po ang mga post nila. Like for example, dito ni Joy De Vera makabayan. Ito ang entry ko. Taho lang po kayo pag may ibang kailangan. Tapos merong picture dyan sa baba makabayan, meron ng aso. So bahay aso ang ibig na sabihin, ang ipatayo dyan kung kaya or kung ano lang po ang kaya, ang materyales na ibinigay po ng gobyerno makabayan. Bahay lang daw ng aso. Ang dami talaga mga gunggong eh. Like for example, dito po itong name po na Odeth Diquito Javier makabayan. Sabi dito, wala ba man lang semento or bakal para sa poste ng bahay? Bahay, wala man lang poste, aba matindi. Ang dami talaga, pati po yun, halos lahat nga talaga mga DDS ginamit na yan paninira po sa ating gobyerno makabayan. Pero siyempre, sa mga tao po mga matitino at marunong po mag-isip makabayan, hindi po ganun katulad na ang iniisip katulad po sa mga DDS makabayan. Di ba mga gunggong talaga eh. So talagang totoo dito na yung mga DDS ang kukunti lang po ng IQ. Wag as. So makaabahan ko. Siya nga pala, before tayo mapapatuloy sa ating mga balita, kasi nga nakita po natin, siya nga pala i-congratulate natin si Donald Trump makabayan. Si Mr. Donald Trump, kasi nga siya po ay nanalo kahapon sa election po doon sa US. So kay Donald Trump, congratulations sir.
welcome back. Welcome back. Kasi nga before, di ba, siya po ay presidente mga kababayan. So if I'm not mistaken, ang last po niya na term, that is year 2021 ba yun? 2021, no? Then after that, umupo po itong si Biden. At saka ngayon, nanalo po si Trump mga kababayan, tinalo niya si Kamala Harris. So ngayon, si BBM nagbigay po ng mensahe para po kay Trump mga kababayan. Tapos sabi dito po sa sinabi po ni BBM mga kababayan, I am hopeful that this unshakable alliance, tested in war and peace, will be a force for good, blazing a path of prosperity and amenity in the region and on both sides of the Pacific. This is a durable partnership to which the Philippines is fully committed because it is founded on the ideals we share, freedom and democracy. Dito tumambling ang mga dides makabayan. Sabi po ni PBBM, I have personally met President Trump as a young man. So I know that this robust leadership will result in a better future for all of us. Congratulations, President Trump. So nga makabayan ko, ito pong mga political analyst daw, mga gonggong ng kabilang kampo, sabi nila, ito daw ang pagkapanalo ni Trump, malaking problema daw to kay PBBM. Anong sinabi nila, Sir Ivan? Kasi sabi po ng mga DDS, post na makabayan, I think kay Jason Sakayata ito nakita, and also doon po kay Sasot makabayan, kay Sasot. Sabi dito, Mr. Trump is reported to be a friend of former Philippine President Rodrigo R. Duterte and Pastor Apollo C. Quiboloy's church leaders and followers in North America reportedly volunteered for Mr. Trump's campaign. Tinulungan daw ni mga tauhan daw ni Quiboloy at saka ni Quiboloy ang campaign ni Trump makabayan. At saka friend daw siya ni Digong. Tas dagdag pa dito na mga gunggong makabayan, sabi nila, this means trouble for President Ferdinand R. Marcos Jr. and his ilks, Defense Chief, Coast Guard, Mount Guard, the Speaker of the House, and several members of the 19th Congress, both politically and personally. His hope of unlocking their family wealth stashed in America is bleak. Bongbong Marcos has an active warrant of arrest in the US and a penalty due of almost $300 million na makabayan. So sabi ba dito, the Marcos administration is identified to be a pro-Democrat. The 17 or so IDCA sites with US soldiers, a military hardware expected to be recalled comes January 21, 2025. So yung mga EDCA sites daw sa Pilipinas makabayan, tatanggalin ho daw yan lahat this coming January 21, 2025 pag-upo ni Trump makabayan. Okay, so ngayon. So merong nagtanong makabayan, dito po kay Ma'am Clarita Carlos. Siyempre kilala naman natin po si Ma'am Clarita Carlos, talaga pong smart niya makabayan. Itong si Jay Pabustan, tinanong niya si Clarita Carlos. Sabi niya, Dr. Clarita Carlos, how do you think will this impact Philippine politics considering Duterte's closeness with Trump? Sinupalpal niya itong si Jay Pabustan makabayan. Kasi ang sagot po ni Ma'am Clarita Carlos, Jay Pabustan, more positive rather than negative, hindi naman close si PRRD kay Trump, butata. Ang sabi po ni Ma'am Clarita Carlos makabayan, hindi daw close si Digong at saka itong si Trump. Hindi sila magkaibigan makabayan. Kasi alam nyo po kung sino po ang kaibigan po ni Trump, ang mga Marcos makabayan. Totoo yan mga DDS. Ang close po ng mga Trump ay mga Marcoses. Ito po ang ating ebidensya. Sabi dito aside po sa picture makabayan, sabi sa balita, US President Trump kasama ang dating unang ginang at ang ina ng ating Pangulong PBBM na si F.L. Imelda Marcos. Noon pa man, magkakilala at nakakasama na si Trump at ang mga Marcoses, kaya patunay ito sa magandang relasyon ng dalawang presidente sa hinaharap. So ibig sabihin mga DDS, wala pong problema. Wala pong impact kay PBBM, wala pong problema kay PBBM ang pagkaupo o ang pagkapanalo ni Trump bilang presidente. Kasi nga, ulitin na po natin dito, si Trump at saka yung Marcoses, ma-close ho yan. O, di ba? Napahiya kayo. Nakakatawa naman. At saka kung maglibot-libot tayo makabayan,
Kung maglibot-libot ho tayo, di ba ngayon po sa mga vlog po ng mga DDS, ng mga anti-Marcos, ang pinag-usapan ngayon puro po si Trump kasi nga lagot daw si PBBM sa sa pag-upo na ni Trump mga kababayan bilang presidente. Lagot daw si PBBM, gonggong talaga eh. Hindi close ni Digong ito si Trump. At saka, isa po makabayan ang nakakatawa. Kasi meron pong mensahe, ito pong si Senator De La Rosa, sabi niya makabayan, "My compadre is winning the polls. I think I can visit the US of A again. Let's go, Republicans." Nagpasipsip mga kabayan. Saka iniisip natin, isipin natin, sa kanyang sinabi, sabi niya, may kumpadre daw. Hindi ko magets mga kabayan, paano naging kumpadre ni Bato ito pong si Trump? Sige nga mga DDS, pakisagot nga, paano naging kumpadre ni Bato itong si Trump? Ninong ba si Trump ang anak po ni Bato makabayan? Diba? Inangkin kagad kumpadre. Nakalimutan ba ni Bato makabayan na merong problema ho yan si Bato doon sa US? Kasi itong si Bato, diba, in-invoke po ang kanyang US visa makabayan. In-invoke ko yan, that is year 2020 if not mistaken. Chiko natin. January 22, 2020, ayon po dito sa balita, US revokes visa of Philippines drug war chief police Ronald De La Rosa led forces that killed numerous drug suspect. So, itong time na ito makabayan, time pa ho yan ni Trump. Diba? Tapos ngayon, kumpare doon niya si Trump makabayan. Hindi kaya si Trump po ang nagpa-revoke ng kanyang US visa makabayan. Sakto ba si Sir Ivan? Di ba DDS? Kasi itong si Bato makabayan, feeling giro talaga eh. At saka alam ho natin siya po ngayon ay takot, na nervous na po makabayan. Nakikita naman natin yan, kahit pa smile-smile siya sa kanyang mga press con makabayan. Di ba? The other day na press con niya, pa smile-smile siya. At saka kahit kita na ho natin sa kanyang mukha na very devastated na, confusing, lalong-lalo na doon po sa kanyang sinabi na hindi siya sasang-ayon na bibigyan daw ng kopya yung ICC makabayan. Di ba sinabi ho yan ni Senator Chis Escudero na kapag meron daw maghingi daw ng certified true copy ng kanilang committee report makabayan tungkol po sa Quadcom, not Quadcom, kundi yung Senate probe po ng EJK or War on Drugs makabayan. Kasi nga i-recap na ho natin, sabi po ni Chis Escudero, isinapubliko na namin yan. Kung may maghihingi, ICC man or kung sino man na i-certify yung transcript, wala akong nakikitang dahilan para hindi yan i-certify ng Blue Ribbon Committee. Hanggang finaloopan ho yan ni Coco Pimentel makabayan, sabi po ni Coco, this will be available to all. If they want certified true copies because they need this for legal purposes, we will also give them certified true copies. Pero iba ang sinabi ni Bato makabayan. Ang sinabi niya, Sir Ivan, walang problema sa kanila. Pero sa akin, mukhang may problema. Siyempre, malaking problema talaga yan sa side po ng mga Duterte makabayan. Sa side ng mga Duterte, kay Bato, kay Bongo, kay Digong, at saka kay Sara Duterte makabayan. Problema ho sa kanila yan. Bakit? Siyempre, suspect sila eh. At saka sana papasukin na ng Pilipinas yung ICC. Ako, botong-boto talagang makabayan. Botong-boto po ako na dapat na pong papasukin na sa Pilipinas itong ICC. Kasi nga kapag ang Pilipinas po dito ang magkakaso po sa mga Duterte at saka dito kay Bato at saka kay Bongo, isipin kasi nila na ito daw ay pamumulitika makabayan. So para po hindi nila maisip na ito ay pamumulitika, dapat ipasok sa Pilipinas yung ICC. Pero alam rin po natin makabayan, di ba hindi po agree yung Malacanang, ayaw po ng Malacanang na tayo po ay babalik po sa ICC. Pero nakita rin po natin, di ba sa mga survey tungkol po sa ICC makabayan kung dapat na bang ipasok po sa Pilipinas, di ba marami pong mga kababayan natin at saka majority po sa mga Pilipino agree ipapasok po yung ICC sa Pilipinas makabayan. Agree ba tayo? Please comment nyo sa baba, sa babasahin niya mamaya ni Sir Ivan. Okay, so ipakita ko muna sa inyo ang vlog ni Mike Abe makabayan. For more details, let's watch this. Nako, ito na. May banta na or gagawin daw ni Senador Bato de la Rosa na questionin o harangin ang pagsusumiti ng transcript, yung record, okay, pag-transfer
dyan po sa International Criminal Court. Yung laman ng Senate Blue Ribbon Committee na nagsagawa ng investigasyon dun sa maraming inamin ni dating Pangulong Duterte na merong DDS at kasama si Bato de la Rosa, ang kasalukuyang senador, na may kinalaman sa DDS. Eto, pakinggan po nito yung paliwanag na ito. Nag-press conference pa kahapon si Bato de la Rosa at sinasagot ito dahil nga kasi ang sinasabi, public document, pwedeng makuha ng ICC o pwedeng officially isumite ni Senate President Escudero ang transcript. Ito nga pong record ng Blue Ribbon Committee. Kung magsabit siya, I will try to question him. Yan si Bato. Why are you submitting to ICC when in fact we do not recognize the jurisdiction of ICC? Bakit? What? Kung magsubmit ka tayo doon, that is tantamount to recognizing their jurisdiction over us. So, I would ask him, why? Why are you going to submit? Ayan, no? So, wala daw problema kung may sumite. daw ng ICC. Naisumite na ni Trillanes, di ba? Paano yan? Walang problema sa kanya. Kung sa akin, mukhang may problema. Kasi, yun nga, giving in to their request is tantamount to recognizing the jurisdiction over us. And our government is very consistent in declaring that ICC has no jurisdiction over us. Ayan. Well, sinasabi ni Senador De La Rosa hindi dapat isumite kasi nga ang policy ng gobyerno hindi makipag-coordinate sa ICC. Yan yung policy ng Executive Department ng ating gobyerno. Pero ang tanong, ang Kongreso at Senado ba ay walang karapatang gawin kung ano ang dapat gawin tungkol sa committee report, tungkol sa transcript ng kanilang mga hearing? By the way, kung record ang pag-uusapan, hindi naman problema ito ng ICC dahil naisumiti na. Inamin na ni dating Senador Trillanes na isa sa mga complainant before ICC sa issue ng human rights violation sa ating bansa ng panahon ni Duterte ay after 24 hours o wala pang 24 hours after nung hearing nung nakaraang linggo, isinumitin niya kaagad nandudo na So yun na yung pagbabasihan, pwedeng pagbasihan ng ICC. Ngayon ang pinag-uusapan, nabanggit yata ni Senador Jesus Escudero na pwede nilang isumiti yan o pwedeng makuha ng ICC, pwedeng i-certify nila para maibigay yung transcript. Nako, yun po yun. Kung gagawin niya ng Senate President at sinabi niya noon na hindi naman masama na i-certified nila kung kailangan ng ICC yung record ng Blue Ribbon Subcommittee ni Senador Coco Pimentel. Ang akin pong analysis at opinion na nangangamba, natatakot si Senador Bato de la Rosa dyan. Alam niyo bakit? Hindi biro yan. Matindi po ang inamin ni Duterte sa hearing na hindi naman nabawi at hindi naman pwedeng bawiin. Although ngayon pinapalabas ng kampo ni Duterte, biro lang yon. Palabiro si dating Pangulo. Ay nako, hindi lahat ng pagkakataon ng biro ay pwedeng pakinabangan. Walang biruan sa public hearing. Seryoso ang public hearing. Kaya kung nagbibiro siya yung problema niya yon. At hindi ho biro kasi galit na galit siya noon. Nagyayaya nga magpunta sa impyerno, di ba? Yung mga ganon. So, palusot lang ng kampo ni Duterte, nagbibiro si Duterte, pero umaamin siya. Naghamon pa nga siya ba't hindi niyo ako kasuhan? Ang dami ko nang ginawa. Diba? Marami siyang inamin doon. Naghamon nga sa DOJ. Bakit daw hindi siya kinakasuhan? So, hindi biro yun. So, ang palusot lang ng mga alipores ni Duterte, ayun ay joke, pabiro lang. Hindi ho tinatanggap ng Senado na biro yun. Yun ay official at under oath. Sinong pa ang magsasabi ng pawang katotohanan lang. Kaya, kung isa-certified ng Senado o hindi na ho usapin yan. Kasi nandun na nga po sa ICC ang record dahil naibigay na ni Senador Trillanes. Kaya nga galit na galit si dating Pangulong Duterte kay Trillanes, di ba, nung ni-interview siya ng Ondas, si Duterte sa Davao, di ba galit na galit siya kay Trillanes na naman? Nako, nanggagalaiti. Kasi nga nalaman ni dating Pangulong Duterte na isinumite ni Trillanes sa ICC yung kanyang mga sinabi sa Senado. Ay wala pang magagawa. Public document yan At saka public hearing yan
napanood sa buong mundo. So lahat ng may interest, talaga hong pwede hong gamitin yan. Kaya dapat maging aral yan. Lahat ng public hearing, yan ay opisyal. Sa mga press conference, interview sa media, at kung namang statement, pwede pang i-deny yan. Pero ang under oath na public hearing, both Congress and Senate, pag under oath yan, sigurado po yan. Opisyal yan. Walang biruan dyan. Mayroon kayong accountability sa lahat ng inyong sasabihin. Ay umamin si Duterte, so sino may kasalanan? Hindi kasalanan ng Trillanes yan. Hindi yan kasalanan ng Senado. Hindi kasalanan ng ICC. Hindi kasalanan ng mga Pilipino. Abay, baka si dating Pangulo ang may pagkukulang. Bakit niya inamin? Nagtapang-tapangan siya. Nakala niya yung kanyang pag-amin, magiging matibay sa kanya. Hindi. Matibay nga yun na ebidensya laban sa kanya. Pero hindi yon nagpapalabas ng katapangan or kung anumang gusto niyang palabasin. Yun ay damage, yun ay ebidensya laban sa kanya. Kaya ako sa aking pananaw dito, hindi masamang ibigay o certified ng Senado yung committee report na yan o transcript ng hearing na yan kung hihilingin ng ICC at kung sino man ang hihiling dyan. Kasi yan ay public document. Kung mga complainant laban kay Duterte sa human rights violation ang mag-request ng official record na yan, hindi yan pwedeng itanggi ng Senado dahil yan ay public document. Pag Pilipino nag-request niyan, dapat ibigay nila. Pag ICC, ibang issue yan. Tingnan natin kung ano mangyari. Pero pag ginawa, wala namang magagawa dyan para pigilan. Di ba to? Although sabi niya, itatry daw siya, magtatry siya na pigilan niyang isyong ito. At pag daw hindi napigilan and daw talagang ginawa ng Senado under Senate President Chis Escudero, admission daw yan ng pagsuporta sa ICC. Wala tayong magagawa. Ang Malacanang lang naman ang ayaw sa ICC, pero alam ko maraming taga-gobyerno, maraming nasa labas ng gobyerno, doon nga sa survey 2 years ago o last year at saka itong kasalukuyang mga pagsusurvey, majority na noon pa ng mga Pilipino pabor na ang ICC mag-imbestiga. Hindi lang pabor mag-imbestiga, kung hindi ang panawagan ng mga Pilipino, bumalik na tayo sa pagiging member ng ICC. Nawala lang tayo sa ICC noong 2029 under Duterte administration. Kaya tayo umalis doon kasi nga siguro iniisip ng Duterte noon, tagilid talaga siya. Dahil kung member tayo ng ICC, talagang iimbestigahan siya. Kaya tayo umalis doon, yun ang issue. So ayan, kumpirmado mga kababayan na yan pong bibigay po or planong magbigay ng certified true copy ng committee report ng EJK or War on Drugs hearing mga kababayan doon po sa ICC or kung sino man galing po mismo sa Senado. Yan po ay planong haharangin ni Bato de la Rosa. Haharangin niya kasi nga sila po nito ay malilintikan mga kababayan. At kahit haharangin ho yan ni Bato, wala na siya magawa. Bakit? Kasi nga, di ba noon pa man si Trillanes makabayan, kung matatandaan ho natin, nabigay na ho ng kopya ito po si Trillanes doon sa ICC. Kaya nga, di ba nagkaroon po ng investigasyon makabayan? Kaya nga bumisita yung taga-ICC sa Pilipinas kasi nga meron na pong information galing po kay Trillanes, nagbigay na po ng kopya si Trillanes doon po sa taga-ICC, kaya meron pong mga suspect makabayan. So, di ba? Wala na po hindi na po ito mapipigilan, di ba to? Na kung ano mang gagawin po ng taga-Senado, plano po silang mabigay po ng certified true copy doon sa taga-ICC, hindi na ho yan mapipigilan ng mga Duterte. Okay? At saka before ko makalimutan makabayan, di ba plano po ni natuwa po si Bato de la Rosa kasi nga daw ang kanyang kumpadre si Trump makabayan nanalo po bilang presidente, so baka daw makakabalik na siya sa Amerika. Walang problema. Papasokin sa Pilipinas ang ICC. Well, from there makabayan, makakabalik siya sa US. And also, papasokin rin po yung ICC sa Pilipinas at saka yung FBI para po kay Kibuloy makabayan. Silang dalawa makapunta po sa US. Di ba makabayan? Very easy. So para po itong si Bato maimbestigahan doon sa US makabayan. And also, ito rin pong si Hitad, may plano rin po makabayan. Ano yan, Sir Ivan? Ayon kay Hitad makabayan, kasi nga, di ba kita ho natin sa, siya nga pala, sino pong nakita sa vlog po ni Hitad kahapon makabayan? Di ba tuwang-tuwa talaga talagang tawa-tawa siya, ang daming mga clapping sa makabayan, kasi nga,
ibibigay daw ni Hitad ang pulboronic video na gawa-gawa lang mga kababayan, yung tungkol po kay PBM daw, ibibigay daw niya doon kay Donald Trump. Ilang tao na ba? Ilang ahensya na ba ang nagsasabi dito na yun po ay piki mga kababayan? Pati nga yung taga-India, di ba kinuntak rin po ang India mga kababayan at saka pinatunayan nila na yung pulboronic video na gawa-gawa lang po nila at saka nandun po yung mukha po ni PBM mga kababayan, yun po ay piki. Di ba? Tapos ngayon ibibigay daw kay Trump mga kababayan, mapapahiya lang sila. Bakit? Kilala po ni Trump ang mga Marcos na hindi po ganun mga kababayan at very imposibleng paniniwalaan yan ni Trump. 'Di ba? Yan ang po ay pananakot po ni Hitan Makabayan. Hindi talaga makamove on eh. Si Hitan Makabayan, hindi talaga makamove on yung gunggong nito. So anyways, before tayo mag-jump po sa next topic, isalmar natin. Nandiyan po si Donsky Pasamonte, hi to JRN. Nandiyan po si Rodelyn Sebastian Tan, hi to Ming Ongria Centino. Nandiyan po si Lisa Dakotanan Candido. Hi to Wing Salvatierra, Janet D. Narvaez. Hi to Mila Batallones. Nandiyan po si Gorgunya Angala, Apple Nash, Boboy Elmido Costin sa Dugyo. I-shoutout natin si Elsa Hoffman, Olivia Lupiga Lake, Nelson Caravana. Hi to Alicia Leak, Nida H. Haka, Bada Diego Cadabos, kasama rin po natin si Mercy Calatrava, and hi to Virginia Minog. Okay, so makahabaan ko, para po alam ng mga DDS ng mga anti-Marcos na meron pong tinatrabaho ang ating gobyerno, lalong-lalo na ating presidenteng si PBM, ito po ang ating good news. For more details, let's watch this. Tinupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pangako na magbabalik sa Bicol Region para maghatid ng tulong at serbisyo para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Lubos na nagpapasalamat ang libo-libong magsasaka, mangingisda at pamilya na nakatanggap ng ayuda. Namahagi rin ng tulong ang iba pang ahensya ng pamahalaan para sa muling pagbangon ng mga biktima ng kalamidad. Matapang dahil Uragon daw si Mang Alfredo pero napatiklop siya at humagulgol na lamang sa sinapit ng kanyang sakahan sa Legazpi Albay na pinalubog ng baha dulot ng Bagyong Christine. Hindi naman bininta. Kulang pagkain. Pero ngayong araw, nakakita ng pag-asa si Mang Alfredo. Sa muling pagbisita kasi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bicol, matapos hagupitin ng Bagyong Christine ang rehiyon, nag-abot ng 50 milyong pisong tulong ang presidente sa probinsya ng Albay. Nakatanggap ng ayuda ang 5,000 magsasaka, mangingisda at pamilya sa 18 bayan at lungsod sa probinsya na tinamaan ng Bagyong Christine. Kaya po naparito ako upang makapagbigay ng tulong para sa inyong muling pagbangon at pagtahak ng panibagong simula. Makakapaghandog po tayo ng tigsa 10,000 piso para sa mga magsasaka upang muling maitaguyod at mapalago ang inyong kabuhayan. Panglima ang Bicol sa mga rehiyon na may pinakamataas na produksyon ng palay. Pagsasaka ang isa sa mga pangunahing hanap buhay rito. Kaya nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling makabangon at makapagsimula ang mga magsasaka sa rehiyon na naapektuhan ng Bagyong Christine. Pinagkalooban din ng TESDA ng papalo sa 80 million pesos na halaga ng scholarship grant at training support fund ang mga biktima ng sakuna. Hindi na napigilan ng ilang benepisyaryo na yakapin si Pangulong Marcos sa galak at tuwa. Laking pasalamat nila sa tulong na personal na iniabot ng presidente. Malaking tulong ang 10,000. Magabili na kami mga kailangan. Nagpapasalamat ako sa assistance na binigay ni BBM kasi malaking tulong na po. Malaking tulong po sa amin. Pati sa mga kabarangay ko. Nakaraang linggo lamang naghatid ng 130 million pesos na iba't ibang tulong sa Albay, Camarines Sur at Naga si Pangulong Marcos. Tinutukan niya ang mabilis na distribusyon ng relief goods at rescue operation. Ngayon na medyo nalampasan na natin yung phase na yon, andito naman tayo para bibigyan ng tulong yung mga
na siraan ng hanapbuhay, lalo na yung ating mga magsasaka at yung ating mga mangingisda. Dahil alam naman natin, pagdaan ng bagyo, pagdaan ng ganitong klaseng baha, ay ang daming nasisirang tanim, ang daming nasisirang mga fish pen. Nakita nga namin ito nung unang bisita namin dito. Kaya sabi ko, hindi lamang yung binibigay ng Department of Agriculture, ngunit idadagdag pa natin. Sabi ni Albay Acting Governor Glenda Bungao, patunay ito na prioridad ni Pangulong Marcos ang kapakanan ng mga naapektuhan ng kalamidad, lalo ng mga nasa sektor ng agrikultura. Ang pagbisita po ng ating Pangulo ngayong araw ay isang patunay kung gaano kayo kahalaga aming mga magsasaka at mangingisda. Mr. President, pangalawang linggo ko na po ito bilang acting governor at pangalawang beses ko na rin po kayong nakikita dito sa rehiyong Bicol. Tunay na inaalagaan niyo po ang mga uragon na Bicolano. Bukod dyan, tinututukan ni Pangulong Marcos ang solusyon sa mga problemang maaring lumitaw dahil sa climate change. Inatasan niya ang DPWH para gumawa ng mga dekalidad, ligtas at matitibay na infrastruktura. Pinadali ang akses sa pondo ng NDRRMC para magamit sa panahon ng emergency at muling naglaan ng pondo para sa Quick Response Fund upang matiyak ang walang patid na tulong sa mga biktima ng Bagyong Christine. Nangako rin ang presidente na hahanapan ng pondo mula sa kanyang tanggapan para matulungan ang ating mga kababayan sa pinakamalalayo at liblib na lugar na naapektuhan ng Bagyong Christine. Bukod sa pagiging high alert, inatasan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na magkaroon ng maayos na sistema ng komunikasyon para sa mas mabilis na paghatid ng impormasyon sa mga apektadong residente. Kasunod ng paglakas ng Bagyong Marce, inalerto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kinaukulang ahensya ng gobyerno sa harap ng banta ng posibleng epekto nito. Hinimok ng punong ehekutibo ang mga ito na magkaroon ng maayos na sistema ng komunikasyon para sa mabilis na pag-abiso sa mga apektadong residente. Lalo na anyat ang hudyat ng mga kinaukulan ang laging pinagbabasehan ng kilos ng mga mamamayan. Naatasan din ng DPWH at DOTR na mag-standby para sa posibleng clearing operations at inabisuhan na dapat ay handa ring tumulong ang mga sasakyan ng pribadong kumpanya na kabilang sa Build Better More program ng pamahalaan. Sinabi rin ng punong ehekutibo na dapat ay nakaalerto na ngayon pa lang ang mga rescue equipment ang lahat ng antas ng pamahalaan para makatulong sa mga ikakasang rescue operation. Dapat din anyang round the clock ang pagbabantay sa mga ilog at iba pang lagusan ng tubig, habang dapat anya ay masunod ang mga protocol sa mga dam sakaling magkaroon ng potensyal na pag-apaw ang mga ito. Pinatitiyak din ng Pangulo na nasa ligtas na lugar ang mga relief goods para agad na maipamahagi sa mga nasalanta ng bagyo. Pinasasalamatan din niya ang healthcare workers na ngayon pa lang ay nakaantabay na para magbigay ng atensyong medikal sa mga nangangailangan. Muli namang ipinaalala ng Pangulo ang kahalagahan ng pagiging handa at pag-iingat dahil giit niya, bawat buhay ay mahalaga. Nabawasan ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Bunsod ito ng pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maparami ang dekalidad na trabaho lalo na ngayong holiday season. Patuloy ang paglago at pagbuti ng kalagayan ng trabaho sa Pilipinas. Batay ito sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA na kanilang nakala para sa buwan ng Setyembre ngayong taon. Ayon sa PSA, bumaba sa 3.7% ang unemployment rate ng bansa mula sa 4.5% noong nakaraang taon sa kapareho na buwan at sa 4.0% na naitala noong Agosto 2024. Katumbas ito ng 1.89 million na walang trabaho na mas mababa kumpara sa 2.26 million noong nakaraang September 2023 at 2.07 million noong Agosto 2024. Kasabay nito, tumaas naman ang employment rate sa 96.3% mula sa 95.5% noong 2023, kung saan umabot sa 49.87 million ang mga Pilipino na may trabaho nitong Setyembre na mas marami kumpara sa 47.67 million noong 2023 sa parehong buwan at 49.15 million noong Agosto 2024. Habang tumaas din ang labor force participation rate na nasa 65.7% kumpara sa 64.1% noong Setyembre 2023. Ayon kay National Statistician Undersecretary Dennis Mapa, bunsod rin ito ng pagdami ng mga nagnanais magtrabaho ngayong holiday season.
sa kabila ng mga naranasang kalamidad ito mga nakaraang buwan. Ganyan mga klase ng balita makabayan ang ayaw po marinig po ng mga DDS ng mga Tay Marcos. Di ba? Kapag merong good news, kapag meron pong improvement sa ating ekonomiya makabayan, ayaw nila yan eh. At saka, shout nga pala no, sa ating mga DDS, ng mga viewers na nandito, mga nabulag doon sa kabilang kampo, ang dapat ninyong pitikin sa tenga yung mga vlogger na mga pinapanood ninyo. Kasi wala naman silang ginagawa dito, kundi kayo ay bulagin. Ginawa kayong bingi at saka hindi nyo malalaman yung mga lakad ni PBM. Bakit? Kasi hindi naman nila yan ibabalita sa inyo. Ayaw nila yan. Bakit? Kasi ang gusto na po nila, ang magaling dito, yung mga politikong sinusuportahan na po nila, yung mga Duterte. Diba? So dito kayo manood kay Sir Ivan para kayo magiging well-informed. Para alam nyo po ang mga nangyayari sa ating gobyerno at saka ano rin pong ginagawa ng ating Pangulong si PBM. Okay? So isa-share po natin. Nandyan po si Ruth Harris. Hi to Tunet Calatrava. Hi to Famous TV. Nandiyan rin po si Sarah Brightman Blanc, Angelita Holsinger, Shirley Risman, Anes Aligre, kasama rin po natin si Elmer Pinaranda, Rose Guevara, Shanae. Nandiyan rin po si Lerma Sondita. Hi to Cry Cry, Herminia Songalia. Nandiyan rin po si Lorna Martinez and hi to Jace Vance. Mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo yung hearing na nangyari the other day, yung tungkol po sa budget po ng DepEd plus OBP makabayan. Kasi nga nakikita na ho natin dito na yung mga mababatas ho natin talagang kumbinsido na sila dito na meron pong ginawang kabulastugan at saka anomalya itong si Vice President Sara Duterte. At dito sa hakbang nito, ito na po yung umpisa makabayan. Kasi nga, meron na ho sila nakitang grounds dito para po makapag-file na ho sila ng impeachment dito kay Sara Duterte. For more details, let's watch this. Kumbinsido na ang ilang kongresista na nagkaroon ng paglabag si Vice President Sara Duterte base sa takbo ng mga pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Kahapon, isa sa mga naungkat ng komite ay ang questionableng computation at mga resibo sa liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President, gayon din ng Department of Education noong ito'y nasa ilalim pa ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Ang isang kawani ng DepEd umamin pang 9 na beses umano siyang nakatanggap ng sobrang may lamang pera mula sa tanggapan ng nooy DepEd Secretary na tila suhol umano kung ituring ng iba. Kung mapatutunayang may anomalya rito, sabi ng mga kongresista, maaaring maharap sa mga reklamo ang Vice Presidente. Kaya't ngayon pa lang, mas mainam kung magpapaliwanag na rin siya. Would tend to agree with Congresswoman Luistro that this is indeed malversation of public funds if proven. And if so, I would concede that it really amounts to betrayal of public trust. There's really a malversation of public funds, and thus the office of the Vice President has the moral responsibility and obligation to explain it not only to the committee but to the general public. Isa pang ikinadismaya ng mga kongresista ang hindi na naman pagharap kahapon ng 7 opisyal ng OVP na ipinapatawag ng komite at ang isa sa kanila na si OVP Chief of Staff Yusek Zuleika Lopez lumipad pa patungong Amerika. Paliwanag ng OVP, personal trip naman ito at hindi totoo ang mga haka-haka na may kaugnayan sa issue ang kanyang pag-alis. Pero ang mga mambabatas, duda rito. The timing is very suspicious, no? As a public officer and a public official working in the government, it is your duty to respond to a official invitation. Ma'am, meron po akong isang tanong. Nakakatanggap po ba kayo ng envelope kay Asek Paharta? Yung totoo po, ma'am. Remember, you are under oath. Aside from your allowance, from your regular budget, nakakatanggap po ba kayo ng envelope just like Yusek Mercado and Director Osias from Asek Paharda? Yes, sir. Magkakano? Minimal amount lang po. Which is, how much po? It's not even, Magkano po? it's 25,000. 25,000. How many times po? If you could recall.
nine Ilan? times. 9 times. From what month up to what month? Let me guess. From February to September? I think so, sir. So, nung September po, tumigil na. Yes, Your Honor. Just like Yusek Mercado. Tama po ba? Yes, Your Honor. So, thank you po. Why are you being given an envelope? Yes, sir. I asked her, but What was the answer? it's just an allowance from the Vice President. Was that? It was just an allowance from the Vice President. Actually, I Is asked that allowance. is that liquidated, or is that recorded, or is just given to you? Because it's a bit different when you say allowance and it's just an envelope given to you. Am I right? Sir, the first time I received it, I honestly asked Shine, Ma'am, is it part of the confidential fund? Sabi niya, no. It was just an allowance from the Vice President. So, for me, honestly, I received it knowing that it was not part of the Who gave you confidential Who gave you the envelope? fund. ASEC, Sunshine Fajarda. Who requested you to sign the accounting report? It was also ASEC Shine Fajarda. Therefore, if it was ASEC Fajarda who requested you, as you said, to sign, and she is also the one that gave you the envelopes, would you not think that it's a form of pressure on your part? Come on, but please tell us the truth here. Because look, I think you know what I mean, isn't it? I do not think that you are going to receive envelopes from the same person that requested you without you realizing the pressure of signing it. Ms. Catalan. Your Honor, at the first giving of the envelope, I honestly asked ASEC Shine if it is part of the confidential fund. Sabi niya, hindi, this is just an allowance from the secretary. So I trusted her word for that, and without any thinking na it was really part of the confidential fund, honestly on my part. So I received it honestly on my part without any it was part of the confidential fund. I remember some years ago, Mr. Chair, that when the Vice President was still in the DepEd, that there is a rule that she made. No gift policy. Am I right, Attorney Poa? Yes, Your Honor. That is correct, Your Honor. That's the rule. No gift policy. Do you remember that, Ms. Catalan? Yes, Your Honor. So why is she giving envelopes? If the rule in her office is no gift policy. Therefore, even the Vice President would think that whenever a gift is given, that's bribery. That is subtle bribery. Ms. Catalan. Maybe. Not maybe. Sabi mo sa akin, no gift policy. So therefore, if the Vice President said that there is no gift policy, therefore she is trying to avoid any kind of a bribery or a corruption in his part. Attorney Powa, can you please, do you believe that? Well, yes, I do believe that, Your Honor, because even as OSEC, when I was in OSEC, no gifts talaga kami from anyone. No gifts. No gift policy was in place. So, nakita niyo yung answer ng dating spokesperson ni Vice President. Am I right? That's the reason why I'm asking you if you are pressured. Siguro kinakailangan. Sabihin mo na rito sa amin, you were pressured because of the allowances given to you. Oo.
Hindi nyo na kinakailangan pagtakpan pa yung nagbigay sa iyo eh. Ikaw, Miss Catalan, ikaw po ang accountable dito. Ikaw ang kawawa dito. You do not even need to protect those that gave to you the envelopes. Because the fact is this, when the rule in the Vice President's office is no gift policy, she would think that to be corruption. Oh, therefore, yung pagbigay ng allowance sa iyo is actually subtle bribery. Kung sinagot lang diretso ni Katalan Makabayan, yung tanong po ni Abante na yung pagbibigay po ng gift, sobre, doon po kay Katalan at saka sa ibang tao Makabayan, kung sinagot niya na yes yun, kung is it a form of bribery, di ba tinanong sa Makabayan, di ba it's a form of bribery, tapos sabi niya, maybe. Kung sinagot niya niyang yes Makabayan, wala na, talagang hulog na po itong si Sara Duterte. Kasi nga, doon pa lang po, konfirmado Makabayan, kung sinabi na pong yes ni Runa Katalan na yung pagbibigay po ng sobre na may nakalagay po na pera, isang gift daw galing po sa sekretary kay BP Sara, yung bigay na yun is a form of bribery. Kung nag-yes lang si Katalan, wala na. Tapos na po ang laro Makabayan. Makakasuhan na talaga itong si Sara Duterte. Sayang pinigilan Ang sinabi lang, maybe. Diba? Kung nakakatanggap man, ngayon mga DDS, ito ang tanong ni Sir Ivan. Kung nakakatanggap man yung mga may posisyon doon sa DepEd at saka sa OBP Makabayan sa time po ni Sara Duterte doon sa DepEd, kung nakakatanggap man ng gift yung chief accountant, yung back chairman, yung USEC, former USEC na si Mercado at saka yung isa, Makabayan yung director, kung nakatanggap man sila ng sobre galing po kay Sara Duterte, how about ang mga vlogger ni Sara Duterte Makabayan? Magkano kaya? Di ba magkano kaya yon? Di ba meron sinabi 35,000 dun sa sobre? Yung sinabi rin po ni Yusek Mercado 50,000 Makabayan. And the same rin po dun sa back chairman. Pero ang sinabi dito po ni Katalan is 25,000 pesos. Magkano kaya yung mga vlogger ni Sara Duterte Makabayan? So dapat rin po yung iimbestigahan. Iba kasi ang perang ibinigay dun sa mga vlogger Makabayan ay pera ng bayan. Diba? May right tayong dapat makakaalam niyan. So before tayo mag-jump Makabayan sa ating next topic, isatamar natin, nandyan po si Sports Shinobi from South Korea. Hi to Jess Tubtob from Calamba, Laguna. Nandyan rin po si Joey Espilimbergo. He's watching from Baguio City. Hi to Arnold Labadia. Kasama rin po natin si Estrella Diaz Minjola from Bahrain. Hi daw sa kanyang kapatid na nandyan sa Nabotas. Hi to John Wick. Maria Organic from Moscow. Nandiyan rin po si Hedalisa Valian Channel from Dubai. Hi to Evelyn Garcia. Shoutout natin si Jemson, Jimbo, Jeriel, and Regine of Madawi, Cebu. Greetings from Rodolfo Radarabor of Tansaka, Bite. Hi to Mariam de Mabeldo. Nandiyan rin po si Susan Reyes. Tom Paraino, he is watching from San Jose, California. Nandiyan rin po si Ashen. Lorna Martinez from Hong Kong. And hi to Angelita Holsinger. Kahapon Makabayan ko, kinausap ko po si Mami Ping. Kilala ba natin si Mami Ping? Isa pong loyalista Makabayan. Yung tungkol po sa sinabi ni Baste na binastos niya si Apulakay at saka si PB Makabayan. So ipakita ko sa inyo ang vlog ni Mami Ping at saka ito po ang kanyang sagot. For more details, let's watch this. Gusto ko pong bigyan ng reaksyon. Talaga itong sinabi ni Baste Duterte. Actually kagabi, kausap ko si GIL Review. And sinend sa akin ni GIL Review yung video ng conversation ni Joey, tapos ni Baste, and mayroon pang dalawang, hindi ko kalala kung sino yon. So, hindi na ako magpo-focus doon sa ibang issue like bangag, magpa-drug test. Kasi alam naman natin na, na hindi to under ng ating konstitusyon. Alam nyo, yung issue po ng hair follicle or yung pagpapadrug test, agree po ako doon. Gusto ko pong mangyari yon. Pero kasi, kailangan po nating dumaan sa batas. Halimbawa, etong mga DDS na to, hindi kayo satisfied doon sa drug test na binigay ni PBBM doon sa nung kampanya. No? Pumunta kayo ng Korte Suprema and then mag-request kayo ng isang drug test. Pag bumayag ang Korte Suprema, 101% papayag si PBBM. Pero doon ako magpo-focus sa sinabi ni Baste Duterte sa ating mahal na Pangulo, no?
Hay, nako talaga. Alam ninyo, ito yung reason kung bakit tayong mga loyalists pinilit talaga natin na may Marcos na makabalik sa Malacanang. Kasi ito yung sistemang bulok ng mga kandidato, yung pagiging sinungaling. Nasanay ang mga Pilipino na ang mga kandidato, every election, every lalapitan mo, bibigyan ka ng mga magagandang salita. Oo, kaya natin yan, magagawa natin yan, ipapasemento ko yan, ipaparitoke ko yan, ipapaganyan ko yan. Yan yung typical na mga kandidato na nakilala natin. Mga kandidato na kahit imposible, susungkitin yung bituin at ibibigay sa atin. Kahit hindi totoo, sasabihin. Sa madaling salita, mga sinungaling. So, nung bagyong Christine, ng ating mahal na Pangulo, kasi si PBBM, no, meron siyang mannerism na gumaganyan, tsaka yung, alam niyo, bilang ngumingiti, ganyan. Meron siyang ganung mga mannerism. So, nung bagyong Christine, may nagtanong sa kanya, and ang sagot ata ni PBBM is, anong gagawin natin? So, dahil dyan, pinagtawanan po siya ni Baste Duterte. So, pakinggan po muna natin yung sinabi ni Baste Duterte at bibigyan po natin ito ng reaksyon. So, ito po yung kanyang sinabi. Nagsamang lang sa ulo. Tinanong, anong gagawin natin? Sa dami lang pa naman ang pwede mo sabihin. Kahit pag sinungaling ka na lang, kailangan tayong papangon, alam mo yun, mga shit na sinasabi talaga ng mga politician. Ba't di nila talaga sinabi yung mga gano'n? Magsinungaling ka na lang. Ba't ka pa talaga kumamot sa ulo at sasabihin mo sa harap na camera na anong gagawin natin? So, ulitin po natin para mas maintindihan natin Nagbagyo, nagkumamot lang sa ulo. Tinanong, anong gagawin natin? Sa dami lang pa naman ang pwede mo sabihin. Kahit pag sinungaling ka na lang, kailangan tayong papangon, alam mo yun, mga shit na sinasabi talaga ng mga politician. Ba't di nila talaga sinabi yung mga gano'n? Magsinungaling ka na lang. Ba't ka pa talaga kumamot sa ulo at sasabihin mo sa harap na camera na anong gagawin natin? Diba? So, ayon kay Baste Duterte, itong ating mahal na Pangulo ay hindi na lang dapat kumamot at nagsabi ng anong gagawin natin. Dapat, ang ginaya daw ni PBBM ay yung mga shit na politician na nagsisinungaling na kaya natin to, babangon tayo, ganyan, ganun. Ay, nako. Ito po yung malinaw, Ito yung malinaw na hindi naiintindihan ng mga DDS, no? Ito yung malinaw na hindi nila nauunawaan na ipinaglalaban ng mga Marcos loyalists. Alam ninyo, no? Ang mga Marcos loyalists kaya nagbalik ng Marcos sa ating gobyerno sapagkat ayaw na namin ng mga sinungaling na politician. Naalala ko lang, ang kwento palagi sa akin ng aming ina, ng aming nanay. Palaging tinatanong ni First Lady Imelda, kasi si First Lady Imelda ang kanilang madalas makasama, no? O anong palagay ninyo? Anong maganda dito? Anong gagawin natin dito? Eto ba? Tama ba to? Sa palagay mo ba? Okay ba yan? O ayan, tama ba yan? Ganon ang mga kwento ng aking ina pa-describe kay First Lady Imelda. Palagi itong nagtatanong, okay ba kayo dito? Meron ba kayong ibang suggestion? May opinion ka ba? Bakit palaging nagtatanong? Sapagkat ayon sa aking ina, sa mga Marcos, napaka-importante ng opinion ng bawat isa. At alam nyo ba, ito yung ginamit sa amin, pinalaki kami ng aming ina na merong ganitong mindset na walang matalino. Lahat tayo matalino. Meron kang alam na hindi ko alam, pero meron akong alam na hindi mo alam. So, pag yung alam mo at alam ko, pinagsama natin yan, ito ay makakabuo ng isang magandang desisyon, isang magandang proyekto, isang magandang panimula sa bawat magandang bukas o buhay at mga desisyon na haharapin natin. So, ito yung mga bagay o ito yung mga gawain na gusto nating makabalik sa ating gobyerno. Magkaroon tayo ng isang gobyerno na hindi kailangan mangako na susunggitin ang mundo
o susungkitin ng bituin, ang buwan, ang araw, at ibibigay sa atin. Huhukayin ng dagat upang huhukayin ng lupa upang makakuha ng ginto at ibibigay sa atin. Lalangoyin ng dagat upang tayo ay ma-please. Ito yung mga bagay na alam nating imposible pero palaging pinapangako ng mga politiko. Pagdating ng eleksyon, sabi ng mga politiko, o sige, pag ako ang nanalo, pati mukha mo, papasemento ko. Yan na yan ang mga bagay o mga gawi ng politiko na ayaw na ng mga loyalist. Kaya nga pilit nating lumalaban, no? Pilit tayong lumalaban na makabalik ang Marcos at nakabalik si PBBM. So hindi tayo nagkamali. Si PBBM ay may kahintulad sa kanyang mga magulang na mahalaga sa kanila ang opinyon ng iba. Dahil sa opinyon ng iba, magkakaroon tayo ng iba't ibang idea upang maging maayos ang ating bayan. So malinaw dito, no, sa sinabi ni Baste, na si Baste ay lumaki, no, surrounded ng mga sinungaling na politician at ayaw natin ng ganon. Mas preferred ko ang isang pangulo na nagpapakatotoo. Natural, tao lang yan, ano? May kahinaan, may kalakasan, minsan pagod, minsan full of energy. Mas okay akong ganon na yung aking presidente ay makita ko na katulad kong normal at kumikilos ng normal. At may presidente tayo na importante yung ating opinyon at hindi mahilig magmagaling. Importante na ang presidente o ang isang leader marunong magpakakapwa sa kanyang tao. Kapwa-tao. Yan, ha? Importante na ang ating Pangulo ay may pagmamahal or pagbibigay ng importansya sa kaalaman ng iba. Si Apu Lakay, no? Si Apu Lakay, importante po sa kanya ang galing ng ibang tao, ang galing ng ibang Pilipino. Kaya nga si Apu Lakay, kung natatandaan po ninyo sa mga Marcos loyalists dyan, especially sa mga senior natin, si Apu Lakay po ay mahilig po siyang magpaaral, scholarship, no? Kung kaya ng utak mo, kung talagang matalino ka, go ka sa ibang bansa, dun ka mag-aral, full support si Apu Lakay. Si Apu Lakay, full support sa mga mahilig mag-imbento, hindi ng salita, mag-imbento ng mga iba't ibang bagay na pwedeng lumago. Hindi lamang sila, maging ang ating bayan. Si Apu Lakay, mahilig itong, mag-angat ng mga Pilipinong may mga talent, no? Talagang ito yung focus ng mga Marcos, na ipakita sa buong mundo na ang Pilipino ay magaling, hindi lamang ang Marcos. Ang buong Pilipino. Ang buong Pilipinas ay napapalooban ng mga mamamayan na may angking talino at ito ang ipinagyayabang, no, ng mga Marcos sa buong bansa, sa iba't ibang bansa. Kaya nga ang mga Marcos, no, mahilig silang makipagkaibigan sa iba't ibang bansa upang makilala ang galing ng Pilipino. Yan ang nagustuhan ng mga Marcos loyalists. Hindi pinagyayabang yung yaman na meron sila, yung talino na meron sila. Ang pinagyayabang nila, yung talino na mayroon ang mga Pilipino. So maraming salamat sa inyong lahat. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, mag-like, subscribe, and click nyo po ang notification bell para updated po kayo kapag ako ang magla-live or mag-upload ng mga video like this. So ulitin ko po, no, ang mga Marcos loyalists ay ayaw na po sa politikong sinungaling. So mas okay po ako na marinig ko yung aking Pangulo nagtatanong, anong gagawin natin? Mas okay ako na malaman ko na yung aking presidente, importante sa kanya yung aking opinion. At mas okay ako na yung aking presidente, malaman ko may tiwala, hindi sa kanyang sarili lamang, maging sa mga Pilipino, maliit man o mataas. Basta Pilipino, pinagkakatiwalaan ng aking Pangulo. So muli, ako na po si Mami Peng, isang proud
na proud na minana ang pagiging Marcos loyalist sa aking ina. Kaya Marcos noon, Marcos ngayon, at Marcos pa rin. Marcos lang po talaga ang may talino, malasakit, at pagmamahal ng tapat sa kapwa Pilipino. Okay, so yan po ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat din po sa iyong walang sawang pagmamahal. Gayon din po sa mga biyayang iyong ibinibigay. Naway patuloy niyo po kaming gabayan at ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Gayon din po ang aming mga mahal sa buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat sa buong magdamag. Pagharian niyo po ang aming mga puso. Idinadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some